Na hagdan ang inakyat ng mga kalahok. Katumbas yan ng mahigit 1,500 steps paakyat sa observation deck ng minsay tinanghal na pinakamatayang na gusali sa buong mundo. 10 minutes and 28 seconds ang naitalang oras ng kampiyon sa men's division, habang 12 minutes and 39 seconds naman sa women's division. Pero kung wala ka naman daw stamina, pwede ka pa rin namang gumamit ng elevator. At 1 minuto lamang, nasa tuktok ka na ng ngayon pinakamataas na gusali sa New York City. Pagulong-gulong siya. Sarating ko na yung taas talaga yan. Yeah, tsaka you have to change elevators to be able to go up. Lilipat ka pa. Pero ito mas mahirap tong marathon daw kasi paakyat eh. So meron pang pressure ba? Yung kung ilang floors man yan, di ba? Kaya ang ano mo dyan eh, ano yun, pulikat. Yes. Tapos umuulan ng yelo pagdating mo sa taas. Pagdating mo sa taas. Ikaw hindi alam kung mangingiti siya yun. Pero panalo ko, ano kayo pala? Galing niya. Copy niya yung Empire State Building na ano. Yung miniature version. Sa parang pinaka-penthouse, open, yun. Ito observation deck talaga siya. Meg Ryan tsaka si Tom Hanks. Yes! Or more importantly, si yung Cary original. Grant ba? Cary Grant tsaka si Deborah Kerr? Deborah Kerr. Yes. Ano nga ba title nun? You've Got Mail. Mas modern na yan. Pelikula. Love Affair. Love Affair. Love Affair? Love Affair. Love Affair. That's an affair to remember. Okay, tingnan natin ang hirap panahon nila ba, Jobel? Love, malamig ba? Maraming salamat, Ligan, and good morning mga kapuso. Ito na po ang ating hirit panahon mula sa Pag-asa. Nako, meron silang namataang low pressure area. Yan po ay nasa 860 km silangang katimugan po ng Mindanao. Yan po ay isang namumuong sama ng panahon at medyo malawak po ang nasasakupan yan. Pinabantayan po ito pero hindi pa raw po, wala pa raw posibilidad na maging bagyo ngayong mga oras na ito. Within 24 hours po ay maaaring maapektuhan ng Visayas at Mindanao. Ang silangang Visayas at silangang Mindanao ay magkakaroon po ng maulap na may mga malawakang pag-ulan na maaari magdulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ingat-ingat po kayo dyan sa area na yan. Ang Luzon at Visayas naman po, meron pa rin pong hanging amihan, kaya naman napakalamig pa rin. Yan po yung hangin na dumaraan sa mga lupain sa hilagang kanlurang Pilipinas na madalas po ay cool and dry. Kaya naman po ang Luzon, Metro Manila, medyo sa ilang parte ng Visayas, magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na may mga pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ating pong sunrise, 6:22 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:58 ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather condition sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Salamat, love. Naku, marami na talagang excited sa nalalapit na pagtatapos ng pinaka-aabangan natin Survivor Philippines Celebrity Doubles Showdown. At mamayang gabi na po ang finale niya. Naku, ilabas ng tissue. Sino ang umiyak? Walang iiyak. Walang iiyak. Sino ang mga boto nyo? Meron umiyak kahapon eh, di ba? Dito. May small lady, dito small lady. Okay. Pero sino kaya kina Steph, Mara at Beto ang tatanghaling Soul Survivor? I'm sure may kanya-kanya kayong lahat bet kasi kami dito may bet din. Kaya eto at maaga natin mga katambay ang top 3 castaways. Ihirit sa atin ng Suzy at PLR. Go guys. Good morning. Hey guys, good morning sa inyo dyan. Nandito ako ngayon sa suking-suki natin na Parks and Wildlife. At makakasama natin nga mamaya ang tatlong top castaways ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Ayan, lalo-lalo na doon sa mga umaabang talaga or nakaabang talaga dito sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Tulad na lang ng anak ni PR Kanghel na si Mickey. Ayan na, tonight malalaman na natin kung sino ang magiging Soul Survivor. Is it gonna be Betong? Is it going to be Mara? Is it going to be Steph? Naku, syempre lahat ng tao excited na malaman kung sino mag-uuwi ng limpak-limpak na salapi. At of course, bukod pa dyan, syempre, yung titulo nga ng pagiging Soul Survivor ng Season 4. Makakasama po natin sila mamaya, makakausap natin, mga kachika, meron ba sila mga samaan ng loob? It's becoming more and more emotional. Syempre, habang papatapos na ang Survivor Philippines
Philippine Celebrity Double Showdown. Kaya, syempre, kakausapin natin sila. Sino ba yung mga gusto nilang manalo bukod sa sarili? Mga ganyan, mga the usual, mga questions. At syempre, bukod dyan, hindi kami papatalo dito sa unang hirit. Aba, gagawan din namin sila ng mga challenge na kailangan na makita nila, pagwagian nila mamaya. So, mamaya abangan nyo po sina Steph, Mara at Betong dito po sa Parks and Wildlife. Kasama ko po dito po sa ating special edition ng Survivor Philippine Celebrity Double Showdown. Unang hirit version. Abangan nyo po yan. Back to studio. Okay. Nako, abangan mamaya yan, no? Sino kaya 3 milyon? Walang iiyak. Okay, Iya. walang kasing sayang. Fun Friday. Basta nakatambay na kayo dito sa Iniwan Niyo Ako. Dito sa Fun Friday. Walang kasing saya. Dito lamang sa Unang Hirit.